laki guys ng lounge na to. Ang ganda. Isipin nyo, ang bilis ng trip din kahit papano. Flight connections pa Terminal 2. Grabe guys, ang sarap nito. Ito ah. Inubos na natin yung cash natin. Okay, so maligo na tayo. Tingnan nyo guys kung gaano siya kalawak. Ito guys, ang ating food here. Ang nagastos po natin in total is na to i-announce ko sa inyo na tayo po ay magkakaroon na ng Grabe, I'm so excited. Uwi na tayo. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po, ito po ang pinaka-final episode ng ating Latin America series and ngayon, andito na tayo sa airport dito sa Sao Paulo dahil pupunta na tayo sa Istanbul, then mayroon tayo 15 hours na layover doon and from there, pupunta na tayo sa Manila, pauwi sa Manila. And sa kalagitnaan at dulong part ng vlog na to, share ko sa inyo yung mismong experiences natin as a whole sa buong Latin America series plus Turkey. And also kung magkano nagastos natin kabuuan, simula na umalis tayo sa Philippines hanggang sa babalik tayo ng Pilipinas. Okay? So, share ko sa inyo along the way. So, ngayon, samahan niyo na muna ako at magpunta na tayo sa Istanbul! Grabe, ang haba ng flight natin. Opo. Like yung flight natin, ilalagay ko dito sa screen, 11 or 12 hours. Ganun kahaba, guys. So, nakapag-check-in na tayo dito. And ang advice ko sa inyo, mag-check-in kayo online kasi itong pila na to yung hindi naka-check-in online. Yung nasa gilid, yun yung nakapag-check-in online. Okay? Let's go na. Punta na tayo sa immigration. Isipin nyo, ang bilis ng trip din kahit papano. Pero matagal siya because yung tipong nakapunta na tayo na ng Turkey, Colombia, Mexico, Peru, and explore na rin natin tong Brazil. I'm so happy and fulfilled sa mga nagawa natin dito sa trip na to. Meron nga lang mga ibang nakakatakot na part, pero ganun talaga yan, parte yun ng pagta-travel. Tapos na tayo guys, doon sa immigration. Napakabilis ng immigration dito. Wala tayong inintay talaga. Walang gaanong tao yung ganitong time. 2:11 PM. So now, papakita ko sa inyo kung ano naman yung itsura ng after ng immigration here sa Sao Paulo. Again, duty free. And also, ayan if ever last minute shopping na Habayanas, pwede kayong bumili dito. Tignan nyo, ang presyo dito, $13.50 US. Dito yung mga lounge nila. Nasa taas. Meron din doon sa bandang dulo. Doon tayo sa merong, malapit sa boarding gates. Ito yung mga shop dito. Ewan din itong Sao Paulo Airport talaga. And mas maganda siya ng hamak doon sa Rio de Janeiro Airport. Ito, flight connections pa Terminal 2. Dito yun. Ay, meron dito mga ganito na shirt. Ay, saan to pala to? Kano siya? Wala nakalagay na hiyais na presyo. Check natin. 199.90 hiyais. Ito, 319.90 hiyais. Ganda. Bali, ito yung pinaka-gate natin. Nasa bungad lang siya, 304. Ayan. Mayroon dito yung gelato. Daming mga shops dito na pwede nyo kainan. Alam niyo, ang gusto ko matikman ngayon bago tayo umalis dito sa Brazil is yung pau de queijo. Ito yung itsura niya. Sarap niyan guys. It's a must pagka pupunta kayo dito. Ayun, galing 59.90 hiyais. Pizza Hut buffet. Let's check kung makakapasok tayo. Parang ang haba ng pila for today's video. Hindi guys kaya. Napakahaba ng pila. Tapos hindi ganoon kabilis yung pag-andar. So check na lang tayo ng iba. Tingnan nyo, pinakonsider ko tong hot buffet pizza. Dito tayo sa pau de queijo guys. Ito yung food here. Total paalis naman na tayo. Wala naman ganito sa ibang bansa. Ayan guys, ang pau de queijo. Kano kaya isang ganito? Wala, how much? Ito na guys, ang ating food. Grabe guys, ang sarap nito. Ito Look!
Mas masarap to guys kainin kapag mainit. Guys, bumili ko dito ng t-shirt sa Planet Brazil. So, ito yung binili natin. Nagustuhan ko siya color black. Wala kasi siya dun sa City Center. $2.99 reais yan. Ito, inubos na natin yung cash natin. Daming maganda dito if ever. Pwede kayo mag-check. Alis na lang tayo, nakabili pa tayo. Pero I think this is worth it talaga. Dahil remembrance siya at the same time may isusuot natin. Ito na guys, boarding time na. It's time to go. 12 hours plus yung mismong flight natin. Hello guys! Ayun lahat. At ngayon, touchdown. Nandito na tayo sa Istanbul Airport. So, 11:28 po ngayon. And pagpasensya nyo naman kung bagong gising tayo. Opo. So, bago tayo mag-ikot-ikot, pumunta na muna tayo dun sa transfer area. Para makapunta na tayo dun sa talagang after ng connection. Kasi may dadaanan pa usually na gano'n na mga security check eh. Hindi ko alam kung ganun dito sa Istanbul. Pero kasi kapag ka nagle-layover tayo sa ibang airport, merong pa security check pa. Noon kasi, nung unang punta natin dito, hindi tayo ganun eh. Ang ginawa natin is nag-stop over tayo dito ng 6 days. Hello guys! So now, we're here ngayon sa Costa Coffee. Habang naghihintay tayo ng flight pa natin. And dito sa area na to, dito natin finalize yung mga nagastos po natin sa ating trip sa Latin America plus Turkey. At inisahan ko na siya kasi isang buong trip lang naman siya simula na umalis tayo sa Pilipinas. And lahat na to, kasi ito na yung pinaka-final dahil hindi naman na tayo gagastos later. At andito na yung hotels, yung flights, yung extra expenses, lahat na nagastos sa GCash card natin and credit card. So lahat na po, sasabihin ko na here. Before we start, gusto ko munang gamitin itong time na to para magpasalamat sa dalawang tao na kung saan ay si Ninong Jamil. Si Ninong Jamil, kilala niyo siya if ever kung lagi kayong nanonood ng mga live stream natin at travel vlogs. Nagko-comment siya lagi dyan. Madalas siyang sumusuporta sa atin. Siya ay taga Saudi. At sa susunod, pupunta tayo dyan sa Saudi. I'm so excited sa mga GCC countries. Pupunta tayo dyan next time. Si Ninong Jamil kasi nung nag-live stream tayo sa Bali, kung naaalala nyo at kung nanood kayo, birthday live stream kasi siya. Tapos, minessage niya tayo at niregaluhan niya tayo na kung saan hindi ko ina-expect na makakatanggap tayo ng ganong klaseng regalo. And yung niregalo niya sa atin ay ginamit natin yun pangdagdag sa budget natin dito sa ating Latin America plus Turkey series. So maraming salamat Ninong Jamil sa pagiging mabuti mo sa akin. Maraming salamat. At ang pangalawa naman ay si Tita Dana. Sasabihin ko sana Ninang Dana. Tita Dana. Si Tita Dana. Kung nanood na po kayo ng Netherlands vlog, kung napanood nyo na first time tayong magpunta sa isang restaurant abroad na nag 5-course meal, siya po yung kasama ko doon. Si Tita Dana. Si Tita Dana na kung saan, during that night, nung night po mismo na yon, off-cam moments, kung naaalala nyo, meron akong mga sinasabi doon na hindi ako makapaniwala. Panoorin nyo po yung Netherlands vlog kung interesado lang kayong malaman. Siya yon, si Tita Dana. Sinabi niya sa akin ganun, Ivan, bago kami maghiwalay, Ivan, saan yung dream destination mo? Saan yung dream country mo? Ganyan. Tinanong niya ako. So, akala ko parang interview. Kasi syempre nagka-catch up lang kami. Ganyan. Akala ko parang something na normal lang na tanong. Tapos sinabi ko sa kanya, ang gusto ko dito danang puntahan na lang is parang Africa and South America. Kasi dream ko talaga, yun yung malayo kasi sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya. Tapos, alam nyo guys kung ano sinabi niya? After nun, okay, sige. Mag-book ka ng ticket tapos babayaran niya. Na-shock ako nun. Grabe talaga yung shock ko nun. Like literally guys. So, nung sinabi niya yon, nagulat ako kasi alam ko na ang presyo ng mga South America ticket or Africa ticket. Parang hindi yan bababa sa 80,000 pesos eh. Mga ganyang part. Tapos, sabi ko, umuoo ko sa kanya. Tapos, hinayaan ko na lang kasi syempre nakakahiya. Pero, nung bandang December, at nung bandang January or February, I think, minessage niya tayo. Parang siya yung nagpa-follow up.
So, kailan ka na magbubook, ganyan. So, yun, nagbook na tayo. And, yun, maraming salamat, Tita Dana. At siya yung sumagot ng papasok at palabas natin sa South America. So, yung Turkish Airlines, siya yun. So, maraming salamat, Tita Dana, from the bottom of my heart. Maraming salamat din Ninong Jamil. At maraming salamat din sa inyong lahat for continuously supporting this channel as we continue to explore the world. Okay, maraming salamat po. And yun, si Tita Dana, for context, hindi pa ako nagsisimula mag-vlog that time. TikToker pa lang tayo noon, mga tech pa lang yung content. Tapos nagsisimula pa lang tayo ng alital lang naman ng mga travel. Tayo yung ganun, go lang, ituloy mo yan, mga ganyan. So, isa sila sa set of friends ko na parang nagpupush talaga sa ating gawin to. Hindi lang ako makapaniwala that time na kung sino yung unang naniwala sa atin. Meron siyang ibibigay sa ating blessing ngayon, which is ito, yung South America na to. So, kumbaga parang na-boost lang lalo yung, yung hype natin para magpunta dito. So, sabi ko, thank you so much. Grabe pa sa salamat ko talaga that time. And yun, maraming salamat Tita Dana and Ninong Jamil for your love and support. Yun po, gusto ko na sabihin sa inyo na napakabubuti nilang tao at sa inyong lahat, maraming salamat for continuously supporting this channel. Me, personally din. At alam nyo, aaminin ko, isa itong South America, Latin America series natin sa isa sa pinaka-challenging na series na nagawa natin dito sa channel. Ang daming pagsubok, oo, ang daming pagsubok. Mas madami pang pagsubok na pinagdaanan tayo dito kaysa sa Nepal, kaysa sa India, kaysa sa Europe, ganyan. Sa Europe, super okay. Dito kasi, merong mga areas, merong mga activities, merong mga dapat mong gawin na sinusubok ka talaga, sinusubok yung takot mo, sinusubok yung pagiging alerto mo, sinusubok yung pagdo-double think mo kung gagawin mo ba yun o hindi, ganyan. Madami. At kung napansin nyo, madami ding pagsubok na nangyari sa atin dito. Number 1, yung sa Mexico. Kasi medyo masela na guys sa location natin. Sa susunod nga, iniisip ko kung susubok pa ba tayo ng mga local food or hindi na. Kasi talagang medyo maselan siya. Titingnan ko kung paano. At ipapacheck up ko ulit itong part na to. Kung anong i-advise sa atin ng doktor. Kasi parang as much as I want to explore different kinds of cuisine abroad, kung hindi na talaga siya advisable sa atin, hindi na. Pero medyo kaya pa naman natin yung mga ibang nasa Asian food. Yung Asian food kaya talaga siya eh. Kayang-kaya talaga siya kasi gamay siya ng panlasa natin. Pero yung mga medyo malalayo ng lugar, medyo hindi talaga parang gamay natin. Yun yung parang tingin ko sa susunod, baka maiwasan na natin. Ganyan. And yun yung isa sa pagsubok kasi ilang beses na siya nangyari no? sa Vietnam, but I think hindi ko sure kung sa water or sa grilled food yun. Yung sa Mexico, mga ganyan, madaming mga pagsubok na nangyari. And yung next naman is yung sa Cusco. Yung sa Cusco naman, about naman siya sa altitude sickness. And nababasa ko po lahat ng message nyo. Thank you so much. Message and comments. Thank you so much sa lahat na nag-show ng concern. And yes, magpapacheck up po tayo pag uwi. Huwag kayong mag-alala po. Pero ganun po talaga kapag ka sa Cusco, medyo high altitude talaga siya at iba talaga, manipis talaga ang oxygen doon. So kahit sinong tao maapektuhan doon kapag ka nagpunta talaga doon. At yun po, maraming salamat at grabe yung pagmamahal na ibinigay nyo dito sa Latin America series natin. Na-appreciate ko talaga siya. Ang lala ng support nyo, mga comments, mga messages, ganyan, and so on. So, thank you so much. And now, sabihin ko na sa inyo kung magkano yung nagastos natin. Lahat na to, hotels, flights, activities, extras, ganyan, and so on. Number 1, magsimula na tayo sa hotel. Yung full detailed na listahan nito, nasa video description, ilalagay ko dyan yung spreadsheet para lahat ng names, kung magkano yung specific hotel na yon, yung magkano yung specific flight na yon, yung baggage allowance, nandyan na lahat. Tulad ng mga ginagawa natin, simula nung nagsimula tayo mag-travel vlog, okay? So, number 1, sa hotel. Sa hotel, yung hotel natin from July 10 hanggang August 16, ang nagastos po natin in total is 175,845 pesos.
Lahat na yan, mix yan ng budget, mid, and kinda close na sa luxury. Next naman, sa mga flights, ang nagastos natin dyan, from Naiya to Istanbul and Istanbul to Manila ulit. At ito po ay, ang nagpamahal dito is yung Turkish Airlines na flight. Yun ang nagpamahal talaga sa kanya kasi papasok yun at palabas ng South America. So ano yun, yung Turkish Airlines Manila to Istanbul, Istanbul to Colombia, tapos Sao Paulo to Istanbul, Istanbul to Manila, yung flight natin mamaya. 104,083 pesos yun alone. Pero in total, 221,474 pesos. Yan po yung ating nagastos. Next, lahat ng tours. Andito na po yung mga tickets, andito na lahat. Ultimo yung mga cruise, yung mga food trip na tour. So, andito na yung Basilica Sistine, Hagia Sophia, Chichen Itza, Machu Picchu, Rio de Janeiro, lahat andito na po. So, ang nagastos natin dyan is 69,878 pesos. Dyan sa mga tours na yan. Next is yung extras. Lahat ng eSIM to, plus Philippine Travel Tax, ang nagastos po natin doon is 12,101 pesos. Next, GCash expenses. Ito po yung mga tinatap natin, and also counted din dito yung mga winidraw natin kasi GCash card yung ginagamit natin pang withdraw lagi. Ang nagastos natin dito ay 62,951 pesos. Next naman is credit card expenses. Ito po ay tinatap din natin yung card natin sa mga shops na reputable naman siya. So maganda din itong gawin because nakakaipon po ng points at pwede siyang gamitin into ma-convert ng miles tapos flights. Ang nagastos natin sa credit card expenses is 65,826 pesos. Then last naman is yung $200 na pina-exchange natin sa Rio de Janeiro. Naalala nyo yun, nagpa-money exchange tayo for the first time. 12,293 pesos siya. Ngayon, ang total po na nagastos natin sa flights, hotels, activities, GCash expenses, credit card expenses, money exchange, at extra, ang nagastos po natin in total is 620,368 pesos. Yan po ang nagastos natin dito sa Latin America plus Turkey travel series natin. Sa totoo lang, ang mahal niya talaga. At kung tatanungin niyo ako kung uulitin natin to, pag-iipunan natin, uulitin natin. Kasi originally, nung pinaplano natin siya, ang original plan nito ay Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, Brazil. Ang mahal po nun, super mahal nung ruta na yon. Kaya sabi kong ganyan, tanggalin natin yung Bolivia, Argentina, and Ecuador. Kasi aside from yung mismong mga hotels, mga tours doon, mahal din yung visa. Sa Argentina pa lang 20,000 pesos na agad yung visa pa lang alone. Ganyan. So sabi ko, tanggalin natin yung tatlong country na yun, ipalit natin yung Mexico, kaya mas naging mura siya at mas nagustuhan ko din siya. Mas mura po siya, mas workable siya sa ruta natin. Kasi pinagko-compare natin yung mga prices eh. Mas mura tong ruta na to. And aside from that, okay lang din na napuntahan na natin Mexico kasi i-announce ko po sa inyo dito sa part na to, tayo po ay naaprubahan na ng ETA sa Canada! Ayan! So gusto ko po kasi na yung Canada and US trip natin, combine siya. So abangan niyo yan sa 2027. 2027 pa siya. Hindi siya 2026. So yun po. Gusto ko magkasama yung Canada and US natin kaya hindi natin siya pinuntahan muna. Gusto ko yun, solo yun, duo na travel series siya. Yun po, so far yung nagastos natin dito sa series natin na to. Ang mahal niya, and so far, ito yung pinakamahal nating nagastos sa lahat ng travel series na ginawa natin dito sa channel na to. Then next is Europe. So, malayo din kasi siya. Flights ang nagpamahal din dito. Tapos yung mga tours. May sasuggest ko sa inyo talaga na mag-tour dito. Alam nyo, kilala nyo po tayo na hindi tayo yung tipo ng traveler na tour lagi. DIY tayo, lalo na kapag ka sa Asia, alam nyo yan. Ang sistema lang po kasi dito sa South America, kailangan nyo mag-ingat lalo na kung solo traveler kayo.
ano siya hindi siya ganoon tulad sa mga pinupuntahan natin. May mga time na bawal magpunta sa ganitong klaseng lugar, sa centro area, bawal magpagabi, merong mga eskinita na bawal, ganyan and so on. Madami pong hindi ganoon ka-safe na lugar. And hindi lang naman dahil sa atin or personal na opinion natin to. Yun din yung sinasabi ng mga tour guides natin na nakikita at naririnig nyo naman din po sa mga ibang natin, ibang mga vlogs natin. Medyo medyo kailangan talagang mag-ingat kapag pupunta dito sa South America. At yun ang maisasuggest ko sa inyo, mag-tour kayo. Kung solo traveler kayo like me, mag-tour po kayo. For safety reasons lang din. At para walang mangyari na masama or ikapapahamak nyo pa. Ngayon guys, punta naman tayo sa Turkey's first and only 5-star lounge. So sa IGA Lounge, sa taas siya. So sundan nyo lang tong sign na to and also itong escalator yung papataas. Let's go! Actually alam nyo, hindi tayo naboboard dito sa layover natin dito sa Istanbul Airport dahil ang daming pwedeng magawa. Oo, nagustuhan ko siya actually. Like also mabilis yung wifi nila. Hindi tulad sa mga ibang airports. Sa airports kasi parang yung wifi may minimum or maximum rather na parang 2 hours na gamit, di ba? Dito lang unlimited siya. Yan! Nakapasok na tayo! IGA Lounge. Ito, pwede ang priority pass, lounge key, dragon pass, lounge me. Tingnan nyo guys kung gaano siya kalawak. So may kids play area, working spaces, open buffet, terrace, shower facilities, bar area, and so on. Nakapasok na tayo. Ayan, may luggage area dito. Tapos dito yung shower. Ito yung itsura niya. And also, meron din dito ayan, para makikita niyo yung mga boarding announcements. Maligo na muna tayo guys. Para dire-diretso na. Kasi mahaba-haba pang ating biyahe later. Ayan guys, andito na ngayon tayo sa loob ng shower area. So ito yung itsura niya, super simple lang. Ayan. Meron naman sila dito shower gel and shampoo. And then expect ko yan kasi research natin. So di na tayo nagdala. And ito yung patawal nila. Ayan. Tapos may hair blower din. Okay, so maligo na tayo in 3, 2, 1. Okay, so tapos na guys. Okay naman yung experience natin. May malamig at may mainit na tubig din if ever you want. So, let's go na sa mismong lounge. Grabe, ang laki guys ng lounge na to. Ang ganda. So, ito yung pagkain area. Wow, grabe, ang daming options. Ano meron dito? Ayan, may rice din. Lentil soup. Ito, may tea corner here. Kahit madaming tao, hindi pa din siya puno. Madaming mga upuan pa din. Ito guys, ang ating food here. Ayan. Mahaba ang pila actually. Dito walang gaano sa mga fruits and desserts. Malapit na yung flight natin. So, before tayo lumipad, gusto ko muna i-share sa inyo naman yung general tips natin. So, naglista ko dito ng tips natin overall sa buong South America, Latin America trip natin. And aside from that, kung ano yung mga individual tips ko sa inyo if ever kapag pupunta kayo sa mga specific places na to. Magsimula muna tayo sa Bogota. Sa Bogota, guys, kapag pupunta kayo doon, again, yung mga areas na dapat yung consider, yung Parque 93 kung saan tayo nagstay, okay na okay po doon sa hotel area na yun.
Then, kapag mag-iikot kayo, stay lang kayo sa tourist areas kung saan yung mailaw, kung saan yung madaming tao. Use Uber always. Hindi use Uber kung kinakailangan. Dahil kapag nandun kayo sa Bogota, mas maganda na safe kayo. And also, kapag may lalapit sa inyo, like kunyari parang hahawak lang, ganyan, or may offer sa inyong tubig, or drinks, or kahit ano pa man, wag nyo pong tatanggapin. Then, wag kayo maglalakad kapag kagabi and don't flash your valuables sa labas. Ang common training natin sa buong trip naman natin, tinatanggal natin itong mismo mga relo natin, ganyan, di tayo nag-aalahas. Though, mas kinakailangan na gawin niyo yun na mas suggestion ko sa inyo sa Brazil and also sa Colombia. Next, kapag naman sa Mexico City, stay lang kayo sa popular areas. Yung area natin, okay siya. And if ever, pwede din kayo sa Roma, Condesa, Polanco. Yun ang mga pwede nyong pagstayan. Don't take random taxis. Mas maganda na naka-Uber. Always Uber. Actually, hindi to sponsor ng Uber, pero puro Uber talaga ang mas mai-recommend ko sa inyo doon. Tapos, huwag kayo maglalakad sa mga unfamiliar places during evening. Tapos, again, don't flash your valuables. Sa Cancun naman tayo, magstay kayo sa tourist areas, pwedeng doon sa sentro kung saan tayo nagstay, or pwede din kayo sa hotel zone. Yung hotel zone, doon yung merong mga all-inclusive na ino-offer sila. Nag-check ako, hindi naman ganoon kamahalan yung pinakamurang nakita ko. Ilalagay ko dito sa screen kung magkano usually yung all-inclusive doon. Yun yung dinadayo talaga sa Cancun, all-inclusive resorts, hotels, and also yung Chichen Itza. Tapos, again, kapag po kayo ay dadating kayo doon sa Cancun, mas maganda na mag-book kayo ng private airport transfer pag dadating. Pero kapag aalis naman na kayo sa Cancun, from hotel, going sa airport, okay lang na mag-Uber kayo. Dahil kapag po mag-a-arrive kayo doon sa Cancun, hindi pwede yung Uber na pumick up sa inyo. Dahil kapag yung taxi mismo yung lalapit sa inyo doon, baka presyohan kayo ng mahal, or kundi baka mamaya mas-scam kayo. Next, wag din kayo maglalakad kapag kagabi, and wag kayo mag-overdrink. Kasi sa Cancun po ay, doon sa hotel zone part, inuman area siya. It's giving Phuket, yung nakita natin doon. It's giving Phuket yung vibe. Next, sa Lima, stay around Miraflores lang o Barangco. Wag po kayo mag-i-stay sa Centro Historico area. Dahil yung Centro Historico area, yun po yung delikadong part sa Lima. Keep your valuables hidden. And also, ride Uber always. Mas maganda na lagi kayong naka-Uber din doon sa Lima. Kapag maglalakad sa gabi, doon sa Centro Historico, doon medyo dapat mag-ingat kayo. Pero doon sa Miraflores, safe siya kahit maglakad-lakad kayo sa full street na yon. Medyo traffic lang. Yun yung napansin natin sa Lima. Kaya kapag kayo pupunta kayo sa airport, magpataan kayo na kahit mga 4 hours before, magpunta na kayo doon. Parang sa atin lang din sa Metro Manila. Ganun lang din yung vibe niya. Next, Cusco. Take it easy, acclimatization, tapos pwedeng magstay kayo sa Ollantay Tambo, ganyan, and also sa Aguas Calientes. Pero tayo, Cusco kasi yung talagang option natin talaga. Sabi ko kasi 8 days yung inilaan natin doon. Tapos, hindi pa rin talaga umepekto yung mga ginawa natin preparation, lahat na prepared na tayo doon. Yun nga lang is hindi natin kinaya yung altitude sickness na tinatawag, na kung saan talagang hinihingal talaga tayong level. And don't you worry, normal yun kapag nandun kayo sa Cusco. Napakadaming mga experiences yung mga viewers natin na panoorin nyo dun sa vlog natin na to, na Cusco altitude sickness. Yan, napakadaming mga statements, mga experiences yung mga viewers natin na sinishare nila dyan. Yung iba takot na din daw, ganyan yung nangyari sa atin. And huwag kayong mag-alala sa mga nag-worry po, magpapa-check up tayo pag-uwi, pagkatapos na lahat ng mga trabaho natin. Next, sa Rio de Janeiro. Sa Rio de Janeiro, use Uber always. Huwag magdadala ng relo. Kasi relo yung lagi nilang target eh.
tapos alahas. Tapos kapag ka po nasa beach kayo, wag nyo masyadong dalhin yung mga valuables nyo at always stay sa busy areas. Ang may recommend ko sa inyo, Copacabana or Ipanema na area. Ang iwasan nyo po doon is yung centro area. Delikado din yung centro area doon. Kung makakakita kayo sa Agoda, sa Klook, Trip.com, AirAsia Move, ng mga hotels, mura yung hotel sa sentro, pero delikado. Kaya iwasan nyo pa din yun. Always stay sa Copacabana or Ipanema. And kapag ka po maglalakad kayo, huwag kayong magpupunta sa favelas alone. Mas maganda na meron kayong kasama or naka-guided tour, or sa buong trip nyo sa Brazil, mas magandang guided tour. Yun ang maire-recommend ko sa inyo. And sa Sao Paulo naman, i-research yung mabuting neighborhood kasi biggest city po ito. Napakalaki talaga ng Sao Paulo. So kapag kagabi naman, huwag kayong maglalakad, lalo na doon sa area ng Cathedral or kung saan yung Kilometer Zero, doon po pinakadelikado. And ang sabi sa atin ng ating tour guide na si Faiska, doon sa area na yon, kapag umaga, super safe niya. Pero kapag kagabi, nagka-transform siya. Bakit? Doon nakatira lahat ng mga homeless daw kapag kagabi. Doon sila natutulog. And also, ang trabaho kasi doon sa area na yun, meron daw mga delivery rider na majority daw, yun ang term na sinabi sa atin, ay nagdi-disguise lang. Pero hindi talaga sila delivery rider. Kukunin lang nila yung cellphone nyo. Tapos, yung delivery rider and also yung mga homeless ay yun yung way of earning nila or of living. Tapos ibebenta nila o ite-trade nila sa pinagbabawal na gamot sa crack land na tinatawag nila. Lalagay ko dito yung crack land. Tapos dito naman yung picture ng crack land mismo. At wag na wag po kayong pupunta dyan. Super delikado. Kung gusto nyo makaalam ng deeper pa na story about doon sa Crackalandia nila, Crackalandia is i-research nyo sa Google and malalaman nyo na super delikado. Tapos ito naman, in general naman to sa Brazil, yung sasabihin ko sa inyo, kung napapansin nyo or kung napansin nyo rather, baka napanood nyo na, medyo cautious talaga tayo sa Brasileg. Medyo hindi tayo ganoon ka komportable, medyo hindi tayo ganoon ka freely. I'm just being transparent and honest sa inyo na medyo natatakot din talaga tayo doon sa Brazil na part. Gustong-gusto ko lang din talaga makita yung Sao Paulo and also gustong-gusto ko lang din makita natin yung Cristo Redentor. Buti na lang nakita na natin at na-experience na natin. Wala namang masamang nangyari sa atin. And one of the reasons nun, because naka-guided tour tayo. Okay? Kapag pupunta kayo, kung solo traveler kayo, mag-ingat po kayo at mag-guided tour kayo kung kayo po ay may kasama. Mas okay pa din na magsama-sama kayo lagi, mag-Uber at iwasang maglakad sa kalye kapag gabi. Next naman, ngayon i-rate naman natin yung place kung saan yung feeling ko medyo uneasy tayo at some point at medyo hindi tayo ganoon ka komportabling maglakad sa labas ng yung tipong walang iniisip kasi syempre kailangan natin kailangan natin siyang i-rate. Gusto ko maging honest sa inyo sa rating natin sa buong experience natin kung saan yung list at kung saan yung para pinaka-safe sa mga pinuntahan natin so far. Excluded yung Turkey kasi Turkey super safe doon. Ang Latin America lang pag-uusapan natin sa part na to. Magsimula muna tayo sa safest na experience natin. Number 1 sa pinaka-safe is Cusco. Okay siya. I like Cusco so much. Next is Cancun, Mexico City, Lima, Sao Paulo, Rio de Janeiro, at yung parang feeling kong pinaka-list is Bogota. Because yung Bogota at Rio de Janeiro parang and Sao Paulo din medyo same sila na parang dapat tayong mag-ingat. May mga iba't ibang scenarios like sa Bogota merong mga maglalagay sa inyo ng pampatulog sa drink. Yun yung mga isa pa sa factor kung bakit siya naging list for me. And ito pong experiences natin na to hindi lang because yun ang parang naranasan natin, kundi yun din yung mga sinasabi ng mga locals na nakasama natin, even yung front desk, di ba? Rio de Janeiro, ganun din. Kaya dapat talaga mag-ingat. Pinaka-easy namang i-navigate. Lahat so far, pinaka-easy siyang i-navigate. Pero kung ako ang tatanong ninyo, parang pinaka-easy i-navigate is yung Mexico na country, Mexico City and Cancun. Yun yung parang, I think, easy.
na parang pinaka okay ding mag-transport, like gamitin yung transportation system nila, like train. For me, yun ang pinaka-easy. Then next is Lima, Cusco. Tapos next is Sao Paulo. Tapos nasa dalawang baba yung Bogota and Rio de Janeiro. Kasi yun nga din naman talaga yung ating list. Okay? Tapos ngayon po, overall rule sa lahat ng yan. Number 1, keep your valuables hidden. Next is use reliable transportation. And kung kaya at kung meron kayo inilaan na budget, always use Uber. Next, avoid isolated areas lalo na kapag kagabi. Next is don't accept random drinks or food from strangers. Yan po yung madaming situations na nabibiktima yung mga turista. Next is be confident and aware. Be alert sa mga paligid nyo kung may sumusunod sa inyo or so on. Tapos huwag maging distracted. Yun lang naman. And I think magiging safe kayo kapag ganun na yung inyong gagawin sa South America. Nag-enjoy tayo so far sa experience natin. And kung tatanungin nyo kung babalik tayo sa South America, yes, babalik tayo. Pero I think ang tatargetin na natin is Chile. Tapos, gusto ko din actually magpunta nga sa Puerto Rico. Gusto ko ding magpunta sa Bolivia, Ecuador, and Argentina. Pero I think mas possible yung Bolivia, Argentina kasi gusto kong ma-experience natin Antarctica someday. In Jesus' name, mapupuntahan natin yan at kasama ko din kayong lahat doon. Okay? So ngayon, tara na. Bumaba na tayo dahil malapit na yung flight natin. Bas na tayo ngayon guys dyan sa lounge. And tignan nyo, meron din ditong spa and beauty salon. If ever kung gusto nyo magpa-massage, mag-sauna, Turkish bath, meron dito. Magkano yung price? Ayan siya. Turkish bath dito, 89 euros. Ottoman bath experience. Yung Swedish massage naman, 109 euros. Diba? And also, meron din dong sleep cabins sa side na yan. Punta na tayo ngayon sa boarding gate. Commercial muna guys. Ngayon dito sa part na to, i-announce ko sa inyo na tayo po ay magkakaroon na ng ating second international group tour. So yung unang group tour natin ay sa Yunnan, China siya na mangyayari sa October 2026. At ngayon po i-announce ko na meron na po tayong second international group tour na mangyayari sa May 2027. At ito ay magaganap sa Hanoi and Sapa, Vietnam. So ngayon po kung sino po sa inyo ang interesado na sumali sa group tour ay yung link po nasa video description. Nakipag-partner tayo dito sa trip na to with Trip Hub Services. So sa Quezon City yung mismong branch nila, and sila din yung kasama natin, nakapartner natin doon sa Taiwan Tourism Board. Kung naaalala nyo, nakasama natin si Shanice and si Marvin. So ngayon matutupad na po ang ating naudlot na trip doon sa Sapa, and together with you guys, sama-sama tayo dyan. So 30 slots siya in total. Ako po yung isa, tapos yung 29 ay kung sino man sa inyo ang interesado. And lahat po ng details ay nasa video description. I-click nyo lang po yung link. So ano siya first come, first serve, first pay, first reserve. And si Trip Hub na bahala mag-organize at mag-ayos sa pangangailangan nyo. So meron siyang mga inclusions at meron ding exclusions. Ang kinaganda dito sa tour na to ay 5 days and 4 nights po siya. Actually 4 days 4 nights siya kasi yung ika-5th day ay madaling araw pa lang aalis na. May 14 to 18, kasama na yung flight, and also kasama na din yung breakfast, lunch, dinner sa day 1, breakfast, lunch sa day 2, breakfast, lunch, dinner sa day 3, at breakfast, lunch sa day 4. And kasama na dyan yung English speaking guide, yung 45-seat bus, yung standard hotel rooms na twin room, or kung gusto nyo magpa-solo, kayo na lang po bahala makipag-usap kay Trip Hub. At 4-star hotels po ito. Breakfast and main meals kasama na. May libre pong eSIM itong tour natin, 1 gig data per day. So okay na okay yan if ever kung gusto nyo lang po mag-research ng a little, mag-check lang ng notifications nyo, ganyan po. May bottled water na kasama, 2 bottles per person per day, and yung ticket sa mga tourist attractions. So meron din po mga exclusions, ilalagay ko po dito yung mga exclusions naman. At ito po ay maa-avail nyo po sa halagang
37,889 pesos. So, meron pong inihanda sa Trip Hub na early bird rate kapag maaga pong magbubook. At ano to, hindi ito yung one time, big time na yung 37 ay isang bayaran lang. Meron siyang pa-promo na 3 times kayong pwede magbayad. Layaway program, parang ganon. So, merong first na bayad, second na bayad, at third na bayad. Kaya kung interesado po kayo, ay mag-sign na kayo sa Google Form sa description at sama-sama tayong mag-explore. I-explore natin ang Hanoi and Sapa, Katkat Village, Fansipan, Hanoi Old Quarters, ganyan at madami pang iba. So yun lang po, back to the video. Ito na guys, so pupunta na tayo ngayon sa boarding gate natin. Na-assign tayo sa A1F. And dito siya. So side na to. Naalala niyo ba yung Turkey travel series natin? Kumain tayo dito sa Hafiz Mustafa. If ever, last minute shopping, pwede kayong bumili dito. Ayan siya, baklava. 22.99 euros ang presyo. Dito tayo sa A1F. Ang dami pala dito sa A1. Oh. Nag-share yung from A to K. Grabe, I'm so excited. Makakauwi na tayo. Bali dito sa mismong A1 area, meron ding mga restaurants, mga shops, coffee shop, ayan. Pan à chocolat. Touchdown guys! We're now here sa Manila after that very long trip starting sa Turkey, Colombia, Mexico, Peru, and also sa Brazil. So nakarating na po tayo ulit dito sa Pilipinas. I'm so happy and fulfilled sa mga nagawa natin. And yun nga lang, medyo challenging talaga yung trip na to. So far parang mako-consider ko, ito yung pinaka most challenging trip natin. Hindi lang doon sa part na altitude part sa Peru, kundi sa part na kinakailangan mo talaga mag-ingat lagi, like kailangan maging alerto bawat galaw, specifically sa Colombia and Brazil na part. Nagustuhan ko siya and I'm so happy dahil dito din sa trip na to na take off natin yung tatlong new 7 wonders of the world. Una is ang Chichen Itza, Machu Picchu, at ang pinakahuli ang Cristo Redentor. And lahat yan kasama ko kayo at sana nagustuhan nyo yung buong Latin America series natin. And maraming salamat dahil back end sa ating YouTube studio nakikita ko yung pagmamahal nyo na ang haba pinanonood nyo lahat at dumami ang mga taga-suporta natin sa vlogs dahil dito din sa Latin America series natin. Again, maraming salamat po at abangan nyo ang mga susunod pa nating vlog dito sa ating YouTube channel at pupunta na tayo ulit sa Vietnam! Again, bye-bye po. Maraming salamat. So, ay balik po. Yun lang. Thanks. Gusto ko yung lahat ng push cart dito sa Naiya. Nandito ata nakaparada sa part na to. Opo. Tagal lang maleta natin. Super! May na ata tayong 1 hour dito. Excited na tayo umuwi. Bye guys!